Sa gitna ng ulan, sumiklab ang sunog sa isang mall sa Davao City pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon sa isang empleyado, nakita niyang may kumislap sa kisame ng linen department. Umabot ng 4 na oras ang pag-apula sa sunog na ayon sa mga bumbero ay pahirapan ng pagsagupa dahil sa kapal ng usok. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Halos mga bata ang maraming dagdag sa mga biktima ng mga paputok sa bansa. 2 bata nga ang pinutulan ng mga daliri, habang may isa na nanonood lang sa putukan na natamaan sa mukha at natanggalan ng kaliwang mata. May report si Marizo Mali. Halos mawala ng kanang kamay ang isang bata sa Lingayen, Pangasinan. Sumabog kasi ang pinulot niyang paputok. Pinutol ang 4 na daliri niya. Nagulat po ako, ma'am. Yung parang talagang parang halos umakyat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa Region 1 Medical Center, 45 ang naitalang firecracker-related injuries. 16 ay sila mismo ang nagpaputok. 29 naman ang napadaan lang o kaya'y namulot ng paputok. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. Sa buong Ilocos Region, 170 ang firecracker-related injuries. Karamihan sa mga biktima, edad 10 hanggang 14. Mga bata rin ang nabiktima naman ng boga sa Negros Oriental. Sa Tanhay City, napaso ang 2 kamay ng isang lalaking edad 6. Imbis na pumutok, nagliyab ang hiniram niyang boga ng kanyang subukan. Nakadungog ako magnay ni Siyok. Muna to, pagkakuan, misulod siya, gahilak. Agad siyang dinala sa urgent care clinic. Namuso pa ka? Kili. Bukod sa kanya, may isa pang bata at isang binatilyo na biktima ng boga sa lungsod, habang may babaeng nasugatan ng paa ng tamaan naman ng kwitis. 69 ang firecracker-related cases sa Negros Island region. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, pinutol din ang 4 na daliri ng lalaking 8 taong gulang na napuruhan ng napulot na paputok. May pumunta sa amin mga bata, pati yung anak ko. Nagsisigaw na rin yung anak ko rin po, naputukan. Naputukan ng yung anak mo, yung mga daliri nagtalsikan. Yun na po, nakita ko po yung kamay ng anak ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko. May paso at sugat din siya sa dibdib at tiyan. Worst case scenario, kapag ito ay nag-infection, ay pwedeng itong mag-cause ng sepsis na yung infection ay kakalat sa buong katawan. Hindi na po mamumulot ng paputok. Sana wag sila mamulot ng paputok. Kasi masasabugan. Isang lalaki namang nanunood lang daw nang masabugan ng paputok, tinanggalan ng kaliwang mata. Biglang blanco na lang po yung yung mata ko. Tumama po sa mata ko noon. Sobrang lakas po. Pag ganda ko po sa nagdugo na po. Mapdi. Kapapanganak pa lang daw ng asawa niya at siya naman ang naospital. Sumuko po sila na na para pagbayaran nila to. Para tulungan lang din po ako pangpagamot lang po. Makonsensya naman po sila. Umabot na sa 85 ang mga naputokang dinala sa JRRMMC. Karamihan, mga passive victims o nadamay lang. We have 62 passive, tapos yung active po natin 23, and mostly po males po. And then ang more than 18 years old po, mataas po, nasa 53 po siya. No? Tapos ang mga less than 18 po natin nasa 33 po. 30% raw ang ibinaba ng mga kaso ng mga naputokan ngayong taon na nasa 85 as of 2 p.m. ngayong January 2 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Pero pagdating sa severity o pagkagrabe ng mga pinsala, hindi naman daw masyadong nagbago ang mga naitalang kaso. Magkakaroon po ng impact sa quality of life nila, even po sa livelihood po nila. So sana po sa susunod pa po na bagong taon po, matuto na po tayo, wag po gumamit talaga ng paputok. Posible pang madagdagan ang bilang ng mga naputokan ayon mismo sa Department of Health. Sa lahat po ng mga naputukan na maaaring hindi nakikita na may sugat o wala man, pagpakonsulta pa rin sa mga ER dahil ayaw natin magkaroon ng tetano. Libre ho naman ang bakuna sa mga government hospital. Inilagak naman sa kolumbaryo ng Manila North Cemetery ang mga abo ni Cesar Russell Sarmiento, ang 12 taong gulang na nasawi sa sumabog na paputok noong December 28 sa Tondo. Idinaan muna ang kanyang urn sa kanilang bahay sa huling pagkakataon.
Umakyat naman sa 78 ang stroke cases nitong holidays, 4 ang nasawi. Umabot naman sa 124 ang mga nadisgrasya sa daan dahil umano sa kalasingan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matagal nang ipinapayo ng mga eksperto sa mga magulang na huwag pabayaang magbabad sa gadgets at social media ang mga anak, lalo yung mga paslit pa lang. At sa pagsulpot ng AI o Artificial Intelligence chatbot, kasama na rin yan sa mga maaring makaapekto sa kanilang paglaki at pakikisalamuha. May report si Von Aquino. Ako nga pala si Kumusta, Daddy? Ano ang Daddy. Out of curiosity raw nang madiscover at makausap ng 5-year-old na batang ito ang AI chatbot sa phone ng kanyang mami. Hindi man siya umarap sa camera, tiniyak ni mami na supervised niya ang pagsa-cellphone ng anak 10 to 15 minutes per day. Sinasamahan daw niya ang anak sa physical activities, lalo't batid daw niya ang payo mismo ng mga eksperto na hindi magandang maagang ma-expose sa mga bata sa gadgets, social media at ngayon pati AI. Bilang nasa formative years ang mga bata, may risk sa pagpapagamit ng AI chatbot gaya ng pakikihalubilo sa ibang tao. Mahirap na raw kung magkaroon ng emotional attachment ang bata sa AI. Natututo pa lang sila ng pag-develop ng social skills. Opo. Kaya pagdating sa AI, baka hindi sila makapag-develop ng social skills na kailangan sa totoong buhay. Walang konsensya ang AI. Hindi nito alam kung ano ang tama o mali para sa isang bata. Na alam mo, kahit mukhang mabait yung sagot ng AI, hindi ibig sabihin ay tama o angkop ito para dun sa mga bata. Posible ring ma-expose sa mga bata sa mga content na hindi angkop sa kanila. May possibility din na masana yung bata na sa AI lang nagkukwento ng problema, no, imbes na sa magulang. Delikado din yung privacy dahil hindi alam ng bata kung anong impormasyon yung pwede nilang ibigay sa mga AI na to. Kung di may iwasang mag-cellphone o social media ang mga bata, payo ng mga eksperto, i-activate ang mga parental control function para masala o malimitahan ang kanilang access. At sa paggabay sa mga bata, dapat daw ipaliwanag ng mga magulang na ang AI tool lang para makatulong at hindi dapat kumontrol sa ating buhay. Kung napakabata pa, walang rason para gumamit ng AI. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May tira pa ba kayong handa noong medianoche? Keep in mind ang mga tip talk na ito sa pag-preserve o pag-repurpose ng pagkain. Refrigerator is the key para mapatagal ang pagkain. Ayon sa US Department of Agriculture, 3 hanggang 4 na araw tatagal ang pagkain sa ref at maaaring i-reheat. Pero paalala ng USDA, kapag may tira pa rin sa mga nainit ng pagkain, dapat naman daw itong ibalik sa ref pagkatapos ng 2 oras upang hindi masira. Ang isa pang creative na option, pwede yang i-upgrade at muling lutuin sa ibang putahe ayon sa ilang chef, tulad ng hamon. Kung may natira pa, pwedeng pansahog sa pasta o gawing sinangag o fried rice kung may natira kayong bahaw. Ang mga luto ng manok at baboy pwedeng isahog sa sabaw o soup. Mas maging malasa raw ang broth dahil dyan. Paano naman ang fruit salad? Pwede raw yan na i-repurpose at gawing ice candy. Paalala lang nila, dapat malinis at maayos itong may handa para iwas food poisoning. Unang araw ngayon ng kalakalan sa taong 2026 at sa pagtatapos ng trading sa pananalapi, nagsara ang palitan sa 58 pesos and 84 centavos kada US dollar. Mas mababa kaysa 58 pesos and 79 centavos noong December 29, ang huling trading day ng 2025. Mas mababa rin yan kumpara sa unang araw ng trading ng 2025 kung kailan nasa 57 level pa ang palitan. Noong May 23, naitala ang pinakamatatag na halaga sa 2025 nang sumampa ang palitan sa 55 pesos and 25 centavos. Hanggang sumadsad sa historic low ang piso nitong December 9 sa halagang 59 pesos and 22 centavos kada dolyar. Mas masigla naman sa Philippine Stock Exchange, buwan naman nung nagsara ang PSE Index sa 6,135.6. Ang PSE Index at foreign exchange ay kabilang sa mga indicator ng aktibidad ng ating ekonomiya.
here safe and enjoying herself. It's a special day for Alden Richards. Sa IG post ng kanyang daddy, magkakasama abroad ang kanilang buong pamilya para ipagdiwang ang 34th birthday ni Asia's multimedia star. Kasama raw sa kanilang hiling ang patuloy pang i-bless ang birthday boy. Ruru Madrid, all set na for whatever is coming in 2026. Hindi man daw best year ang 2025 para sa Kapuso Action Prince, isa naman daw ito sa pinaka-meaningful. Grateful din ang girlfriend niyang si Bianca Umali sa mga natutunan at karanasan sa 2025. Isa naman sa 2025 highlights ni Mikey Quintos ang kanyang college graduation. Solo travels and personal milestones ang kay Miguel Tan Felix. Ang girlfriend naman niyang si Isabel Ortega, ready na rin sa New Year. Inalala ni Mika Salamanca ang malaking pagbabago sa buhay niya mula nang manalo bilang Kapuso Big Winner ng PBB Celebrity Collab Edition. To be honest, ani Mika, I boomerang it back to God. Sisimula naman daw ni Shuvie Etrata ang 2026 with a very, very grateful heart. Not every day was easy, but every day taught me something naman ang mantra ni Mavi Legaspi. Isang tula ang pinost ni Kylie Padilla describing her journey in finding her inner peace. Si Joe Berry, hopeful naman sa 2026. Bea Pinlac nagbabalita para sa GMA Integrated News.